sa tingin niyo po ba kapag naglabas tayo ng bounty, nawawala po ba yung due process? Kasi halimbawa, kahit sino po ba, halimbawa, makita mo dyan yung wanted na tao, alam mong merong 10 milyong piso, ano man ang nangyari dyan? Sabihin, hinuli mo o pumalag o ano nangyari, paano po yon? Ano ang katayuan po ng human rights dyan? Well, estratehiya po yan siguro ng law enforcement, yung pagtatalaga ng bounty. Pero wala naman ho ako nakikitang paglabag sa karapatan dito sapagkat Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yes, Mahal na Pangulo, pwede po bang tanungin natin yung DOJ patungkol dito sa lumalabas na parang reward? Sir, pwede po kayo matanong? DOJ? DOJ, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honors. Opo. Para lang po ito sa kaalaman po ng taong bayan. Opo. Yung po mga reward na yan, pwede po ba yan sa taong hindi pa napapatunayan na nagkasala? Pwede po ba yan? First, Your Honors, for the DOJ, number one, I would like first to reiterate the DOJ's full support in the Senate inquiry in the aid of legislation insofar as this hearing is concerned. And we manifest our cooperation also in the hearings and the future hearings that this committee will call for. Insofar as the issue of reward, Your Honor, I believe the PNP is in the best position to answer that issue because it is the policy of the PNP to provide for rewards if their policy allows the same, Your Honor. Because for the DOJ, Your Honor, we don't espouse for the reward for fugitives, Your Honor. Maybe, Attorney, what Senator Robin Hood Padilla is trying to get an opinion from you is it legal? Legal kaya itong ganito, maglagay ka ng bounty sa isang tao na wanted pa lang, hindi pa konbiktado? Yun sigurong punto na gusto niyang itanong. Is it legal? For the DOJ, Your Honor, since that is not covered by the request submitted by this honorable committee to the office, I would render opinion in my personal capacity as a lawyer and not of the Department of Justice. So far, Your Honor, insofar as reward is concerned, I am not familiar with any law or policy that requires reward insofar as fugitives are concerned. Maybe, as I've said earlier, the PNP has a policy of allowing rewards for fugitives from justice, Your Honor. Pangulo, ibig pong sabihin pwede po bang sundan po ito ng human rights? Sir, attorney, paano po yan? Yung pong bounty para sa taong hindi pa napapatunayan ng hukuman na nagkasala, ito po ba ay legal? Opo, ito po ba ay hindi sumasalungat sa human rights ng isang tao? Yeah, you have the floor, Chairman. Maraming salamat po. Sa akin pong pagkakaalam, wala rin hong international standards tungkol na tumutugon doon sa kanya pong katanungan tungkol sa pagtatalaga ng bounty. Sa inyo pong palagay, sa inyo pong palagay, bilang kayo po ang tumatayo sa human rights, katulad po nun, ang linaw po ng ating konstitusyon, kasi sinasabi po niya, Bill of Rights natin, ang due process. Ang due process. Sa tingin niyo po ba, kapag naglabas tayo ng bounty, nawawala po ba yung due process? Kasi halimbawa, kahit sino po ba, halimbawa, makita mo dyan yung wanted na tao, alam mong merong 10 milyong piso, ano man ang nangyari dyan? Sabihin, hinuli mo o pumalag o ano nangyari, paano po yon? Ano ang katayuan po ng human rights dyan? Well, estratehiya po yan siguro ng law enforcement, yung pagtatalaga ng bounty. Pero wala naman ho ako nakikitang paglabag sa karapatan dito sapagkat kung ang isang tao ay lumabag at kailangan ipasailalim sa hukuman, kailangan ho siyang arestuhin. Upang maging epektibo, ginagawa ho ng ating law enforcement yung ganitong pamamaraan
upang ma-aresto yung tao at maisalang sa proseso ng hustisya. Sasabi niyo po ba, attorney, na hindi naman nagkukulang ang konstitusyon natin sa usapin na ito? Kasi ang konstitusyon natin sinasabi, kailangan may due process. Kapag kasi sinabi natin due process, dumaan sa hukuman, dumaan sa paglilitis. Ito po wala pa pong naglilitis. Ito po ay usapin lamang na hinihingi natin na magkaroon pa lang ng paglilitis. Wala pa pong napapatunayan na merong may kasalanan. Opo. Ano lang po, honest opinion lang po, attorney. Sa katunayan po, yung pong proseso ng pag-aresto ng isang nasasakdal sa hukuman, isang parte ho ng due process po yan upang siya'y tumugon doon sa inaakusa sa kanya. Sapagkat kung wala ho yun, hindi siya haharap sa husgado, hindi ho gugulong yung hustisya. At ito ho yung ginagarantiya ng ating saligang batas upang magkaroon ng due process ang isang taong naakusahan ng krimen. Oh, napakaganda po. Paano po kaya yung sinasabi ni Attorney Turion kanina? Yung pong dalawang option ng isang taong may warrant of arrest. Yung una po ay pwede siyang sumurrender. Pangalawa, kailangan niya talagang patunayan na wala siyang kasalanan. Kailangan meron po talagang probable cause. Ano po ba ang palagay niyo po doon? Yung pong binanggit ho ni Attorney Torion na ito ho yung mga remedyo na available ho sa isang tao. Remedyo ho ito sa batas. Hindi po ito due process. Hindi po ito due parte process. ho ng due process actually Paren. yung mga remedies available to the accused. So kasama ho dyan yung pag-post ng bail, pag-surrender at pag-post ng bail. At isa hong sa mga remedyong yan, yung binanggit niya, to question the validity of the warrant na ginawa na ho ng mga ilang mga naging akusado ng mga nakaraang panahon. Okay. Maraming salamat po, attorney. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.